Magandang araw. Welcome sa Chai's Amazing Stories. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kakaibang karanasan ng ating letter sender na tawagin natin sa pangalang June. Tunghayan natin ang masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay bilang isang call center. Ang multo sa call center. Si June ay isang call center agent na nagtatrabaho sa graveyard shift sa isang kilalang kumpanya sa Ortigas. Isang gabi, habang abala siya sa pakikipag-usap sa isang kliyente, biglang nag-brown out sa kanilang opisina. Nagpatuloy ang usapan gamit ang backup generators, ngunit napansin niyang tila masyadong malamig sa paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang kuryente. Subalit si June ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Sa kanyang pag-ikot sa opisina, napansin niyang tila may anino sa dulo ng hall na gumagalaw. Sa kanyang paglapit, bigla itong naglaho. Nagpasya siyang hindi pansinin ang pangyayari. Nang sumunod na gabi, habang nagkakape sa pantry, narinig niya ang mga hikbi mula sa isang sulok. Nilapitan niya ito at nakita ang isang babaeng naka-uniform ng call center. Tinanong niya kung okay lang siya, ngunit hindi sumagot at bigla na lang itong naglaho. Ikunento ni June sa kanyang mga katrabaho ang pangyayari, ngunit sinabihan siyang baka pagod lang o inaantok. Gayunpaman, naging usap-usapan sa kanilang opisina ang multo ng babaeng empleyado na umano'y nagpakamatay dahil sa matinding stress. Sa paglipas ng mga araw, mas dumadalas ang pakiramdam ni June na may nagmamasid sa kanya. Minsan, nakikita niyang gumagalaw ang mga upuan sa conference room kahit wala namang tao. Sa takot, nagtanong siya sa kanilang HR tungkol sa nakaraan ng kanilang opisina. Ipinagtapat ng HR na may isang empleyada nga na nagpakamatay ilang taon na ang nakalipas. Simula noon, marami na ang nakararanas ng kakaibang pangyayari tuwing gabi. Napag-alaman din ni June na ang babaeng nakita niya sa pantry ay ang parehong empleyada. Nagdesisyon si June at ang kanyang mga katrabaho na magsagawa ng isang simpleng ritual upang magbigay galang at manalangin para sa kaluluwa ng babaeng empleyada. Matapos ang ritual, tila nawala ang malamig na pakiramdam sa opisina. Mula noon, hindi na nakaramdam si June ng kakaibang presensya. Natutunan niya na kahit gaano kahirap ang buhay, kailangang bigyang pansin at pahalagahan ang kalusugan ng bawat isa at higit sa lahat, ang respeto sa mga kaluluwa ng mga nauna na sa atin. Maraming salamat sa paglalaan ng oras. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, maaari lamang i-follow, i-like, at mag-subscribe. Ipadala rin ang mga kwento ng pag-ibig o kababalagan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, paalam.